Magandang umaga mga kalakbay sa daan ng katotohanan ng ating Panginoon Diyos. Sana'y maligaya ka ngayon. At ang bidyong ito ay dumating sa iyo na ikaw ay puspos ng pagpapala ng Panginoon. Ano po? At kung may suliranin ka man, ay sana'y maibsan ang iyong mga suliranin at mga pag-aalala, ano po, mga kalungkutan. Kundi ang kapayapaan ng Panginoon ang mararasan po nating lahat. Ano po? Tayo po ay mag-aaral ngayon ng isang hula ng banal na kasulatan na kitang-kita po natin ang kaganapan sa panahon na ito. At ito po ay yung pagkilos ng mga kaaway sa bayan ng Diyos. Ano po? Yan, sa bayan ng Diyos. Upang ang bayan ng Diyos ay kung maari ay hindi lumago. Ano po? Si Satanas ay may mga paraan para bakahin ang bayan ng Diyos. Ano po? At ito nga po ay nakatala sa 12:17 ng Apokalipsis. Ano po? Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay sana iyo pong pakilike po itong aking YouTube channel. Ano po? At na maganda rin na isubscribe mo na rin. At pindutin mo ang notification bell para po sa mga bagong videos na ating ini-upload, na kung iniisip mo na ang mga video na ito ay nakakatulong sa pagpapasigla ng iyong pananampalataya. At upang kung ang gusto mo lang ay malaman ang mga stand ng inyong lingkod tungkol sa paniniwala ng banal na kasulatan, pwede mo rin pong isubscribe ito kahit hindi ka pumapanig o hindi ka pabor sa ating mga paniniwala, para lamang po makita mo ang ating pag-i-expose ng mga talata ng banal na kasulatan. Ano po? Ngayon, atin pong nasabi na may hula sa banal na kasulatan at ito po ay nagaganap na mula pa noon hanggang ngayon, ay patuloy na nagaganap. Ano po? Ang sabi po ay ganito: nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad ng utos ng Diyos at ang mga may patutuon ni Jesus. Yan. Nagalit daw po ang dragon sa babae. Sino ba itong dragon? Dito sa 12 ng Apokalipsis talatang 9, at itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapong kasama niya. Ang dragon na binabanggit dito na nagalit sa babae at sa kanyang binhi, no, sa binhi ng babae, ay walang iba kundi si Satanas. Ano po? At itong babae naman ay kinakatawanan ng iglesia. Yan. Ang sabi kasi dito sa talatang 2, yan, ng Apokalipsis 21. Yan. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong lungsod na bumababang gaya. Tingnan po natin. Sa King James Version po natin basahin. Ano po? Sapagkat dito sa ibang salin ay hindi maganda ang pagkalagay. Ano po? Tingnan po natin dito sa sulat sa Apokalipsis Kapitulo 21. Ano po? Sino ba itong kinakatawanan ng babae? At malimit ay ano ba ang babae kapag propesiya sa banal na kasulatan? At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babae. No? Kasintahang babae na nagagaya kang talaga para sa kanyang asawa. Buhat sa Diyos na nakahanda gaya ng isang babaeng ikakasal. Dito rin po sa una kong binasa ay gayon din. Buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babae. At dito sa 19 nitong Apokalipsis, yung bulaang relihiyon ay inalintulad din sa babae. Ano po? Na nakadamit daw naman ng kulay ube, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na Hiwaga, Dakilang Babilonya. Yan. Ina ng mga patutot. Ano po? Yun po.
Sabi po dito sa talatang 2 din, sapagkat tunay na matuwid ang kanyang mga paghatol, hinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae. Yun po yung bulaang iglesia naman ay tumutukoy sa mahalay na babae. Ano po? At yung tunay na iglesia ay babaeng kagaya ng kasintahan ng ating Panginoon Jesus. Ano po? Yun po ang paglalarawan ng Biblia. Kaya nga po, ang babae ay ang iglesia, ang si Satanas ay ang dragon. Ano po? At si Satanas daw na dragon ay nagalit sa babae, nagagalit sa iglesia, ano po? At sapagkat kanyang sinupil ang iglesia, kanyang inusig noong madilim na kapanahunan, ano po? Nalagas. Ang iglesia ay nawala, ano po? Kaya nga po, nang nawala na ang iglesyang tinatag ng mga apostol, sapagkat halos naubos po ito. Yung iba ay nakapagtago na lamang sa mga katakumba para hindi sila mamatay. May mga nalabi na lamang na tira na nagpahayag ng mga katotohanan ng banal na kasulatan. Ano po? At yung katotohanan nawala dahil sa pag-usig sa loob ng 1,260 na mga taon. Kaya nawala po ang tungkol sa pangngilin ng Sabat at iba pang mga doktrina. Lumabas lamang ito nang naging malaya na sa pag-uusig at nawala na ang tinatawag na madilim na kapanahunan. Ano po? Subalit ang tumutupad ngayon ng utos ng Diyos ay binabaka ni Satanas. Sabi po ganito, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang tigmain ang nalabi sa kanyang binhi. Sapagkat pinuksaan niya ang bayan ng Diyos, mayroong ilang nalabi. Ano po? At yung nalabi ay medyo dumadami sa panahon natin ngayon. At yun po ang binabaka ni Satanas. Ano po? Yung nalabi. At ang katangian ng bayan ng nalabi sa binhi ng babae, ng iglesia, ay tumutupad sa utos ng Diyos at may patutuon ni Jesus. Yan. Patalakay muna natin yung utos ng Diyos. Ano po? Ang katangian ng tunay na iglesia ay tumutupad sa utos ng Diyos. At ngayon, inaatake sa social media ang mga taong tumutupad sa utos ng Diyos. Ang mga atake ngayon, ito daw mga tumutupad sa utos ng Diyos ay nagpapakahudyo. Hindi na daw dapat sundin ang utos na para sa mga Hudyo. Yan. Nakalimutan nila na yung utos para sa mga Hudyo sang ayon sa 7:38 ng gawa ay mga utos na ibinigay sa mga Hudyo para ibigay sa atin. Para sundin natin sa panahon po natin ngayon. Napakalinaw po yan sa 7:38 ng mga gawa. Basahin po natin ano po para sa lalong ikalilinaw po. Ganito po ang nakalagay. Gawa 7:38. Ganito po. Tingnan po nating mabuti. Ano po? Ito yung nasa kapulungan sa ilang. Sa King James Version ay iglesia sa ilang. Nakasama ang mga anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Kasama ang ating mga ninuno, tumanggap sila ng buhay na aral upang ibigay sa atin. Yung mga aral na binigay ng Diyos sa bundok ng Sinai kay Moises at sa mga ninuno ng Israel, ang sabi ng talatay, aral na ibinigay sa kanila para ibigay sa atin. Para po sa atin ngayon. Ano po? Kaya, yung utos na yon, kagaya na huwag kang papatay, huwag mangalunya, huwag magnakaw, utos na binigay sa Israel po yan. Pero yung utos na yan ay para sa atin. Sabi po dun sa talata. Ano po? Kaya nga po, sabi dun sa 9:4-5 ng Roma, ano po? Sila'y pawang Israelita, sa kanila ang pagbibigay ng kautusan. Ano po? At ang paglilingkod sa Diyos, pati mga tipan, pati mga pangako. Na sa kanila ang Kristo, ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakilanman siya nawa. Kaya nga, nilinaw ni Pablo sa Roma 9:4-5 na yung utos na yon ay binigay sa Israel. Ano po? Pati yung mga pangako, pati yung tipan, pati ang paglilingkod sa Diyos. At ito, kung ito'y para sa Israel, sasabihin natin hindi na natin dapat sundin yung utos na huwag kang papatay. Ay di, ibig sabihin, si Kristo pala ay nagtuturo na pwede nang pumatay ng tao ngayon. Sapagkat hindi na dapat sundin yung kautusang binigay kay Moises sa bundok ng Sinai. At ang isa nga dito ay ang 10 utos na huwag kang papatay. No, nakasama dun sa 10 utos na huwag kang papatay, huwag mangalunya. Ganyan po. Kaya dahil dito, yung si Satanas galit na galit sa mga taong sumusunod sa utos ng Diyos. O sabi po dito sa 12:17 ng Apokalipsis. At ito po'y kanyang binabaka. At marami siyang mga galamay na umaatake sa social media. Ano po? Nakalagay dyan, nagpapakahudyo nga daw po yung sumusunod sa
utos na wag papatay, wag mangangalunya. Ano po? Pero nung inexamine ko kahapon yung isa, sumusunod din siya sa kautusan ng pagtutuli, nagpapatuli din siya. Kung i-examinin ko pa yon ng mahaba, lalabas din yun na sumusunod din siya sa wag kang papatay na utos sa mga Hudyo. Ano? Hindi ko na lang pinahaba sapagkat mahilig man lait. Ako nga'y nagkasala kahapon. Bakit po? Nilait ko na rin siya. Dahil masasama talaga at magaspang ang ugali, nabuyo akong laitin siya at ako'y nagsisi pagkatapos nanalangin ako sa Panginoon sapagkat ako ay nagkasala at huminga ako ng tawad doon sa tao na yon na may nasabi akong masama. Ano po? Sapagkat iginigit niya na hindi na dapat sundin ang kautusan ng Diyos. Ano po? Yan. At yung isa naman ay para patunayan na hindi na dapat sundin ang utos ng Diyos, ginamit yung pagtutuli. Kung susundin daw ito, ay dapat tutuliin sa 8 araw. Ano po? Yan. Bilang susunod daw sa kautusan. Ay hindi po natin ginagawa yan bilang Kristiyano sapagkat doon sa Kolosas 2 talatang 11, ang pagtutuli ay sangayon sa pagtutuli ni Kristo. Ano po? Sa panahong Kristiyano. Bagamat hindi masama na magpatuli ka, yung pagtutuli sa laman. Ano po? Hindi yan masama. Pero ang pagtutuli sa panahong Kristiyano ay pagtutuli ni Kristo. Ay atakihin ka ba naman na dapat sundin daw, dapat magpatuli sa 8 araw? Ano po? Yun ang kanyang ibig sabihin. Kaya nung inexamine ko kung si Abraham ba'y anong edad siya tinuli, ay hindi naman niya masagot dahil si Abraham ay sobrang tanda na nung tinuli. No? Yung mga lalaki sa Gerar nang ipatuli ng mga Israelita ay mga matatanda na rin yon. Si Tito, sabi ko ay nung patunayan mong Hudyo si Tito, ay binaliktad pa ako. Ang sinabi ko daw Hudyo si Tito. Ano po? At yan po ay ibig sabihin, hindi nila mapatunayan ngayon yung kanilang mga argumento. Na kapag kasi sumagot sila na si Tito ay hindi Hudyo, ay pinipilit patuli. Ibig sabihin, yung palang pagtutuli ay para din sa hindi Hudyo. At walang pinipiling edad. Ano po? Sapagkat si Tito ay matanda na nung pilitin siyang magpatuli. Lalabas niya na talagang refuted ang kanyang argumento. At dahil dito ay nilait na lang ako dahil kapag sumang-ayon siya at sinagot niya yung tanong na yon, binaliktad na lang ako. Dahil pag sumagot talaga siya sa tanong na yon, siya po'y ipit. Ano po? At yun po ang nangyari. Ibig sabihin, ang mga propaganda na nakikita po natin sa social media na nilalabanan ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos, ito po ipakana ni Satanas. Ano po? Pinasasama ang imahin ng bayan ng Diyos para po ang bayan ng Diyos ay hindi na paniwalaan ng mga tao. Ano po? Ganyan po ang kanilang propaganda. At yan po'y gawain ni Satanas. Siya po'y bumabaka sa nalabi ng binhi ng babae ng iglesia na tumutupad ng utos ng Diyos. Ano po? Yung katingian po nung nalabi na yon, na sila po ang samahan sa huling kapanahunan na tunay na bayan ng Diyos, sila'y mga nalabi, kaunti lang sila, dahil po binabaka po lagi sila ng dragon ni Satanas. Ano po? Nung madilim na kapanahunan, sila po'y pinapatay. At sa huling kapanahunan, bago po dumating ating Panginoon Hesus, dito sa Kapitulo 13, ay mayroong pag-uusig na namang gagawin si Satanas sa bayan ng Diyos at gagamitin niya ang one world religion. Ano po? Yan po ay, balikan po ninyo yung aking mga nakaraang paksa tungkol po sa bagay na ito. Ngayon, napakalinaw na si Satanas ay bumabaka talaga sa nalabi at gumagawa ng mga propagandang kasinungalingan. Kagaya nakita ko sa kanina, si Ellen G. White daw ay humula ng tinatawag na pagdating ni Kristo noong 1844. Hindi po totoo yan. Ang nagsabi po niyan na darating si Kristo noong 1844 ay si William Miller. Ano po? Isang baptist po yan. Si Ellen G. White noon ay bata pa, nasa mga 14 pa lang siguro noon, na nakinig kay William Miller sa pangangaral na yan. Yan. Siya ay umasa sa hula na yon, pero hindi nangyari noong 1844. At dahil doon nagsaliksik sila ng Biblia at sa kanilang pagsasaliksik ay para maunawaan ito, nagkaroon ng pangitain ngayon kung ano ang kahulugan. Yun po ang nangyari po diyan. Hindi po siya ang nagsabi na 1844 darating ating Panginoon Hesus. Yun po isang propagandang nakita ko kanina. At kanina, sa ibang mga araw nakita ko na
matagal na daw napako sa krus, pero yung iba hindi pa nakakaalis sa pagsunod sa utos. Tinutukoy yung 10 utos na huwag kang papatay, huwag mangangalunya. Pag inexamine mo naman kung siya ay pumapatay na, ay iiwas na. At talagang lalaitin ka na, sapagkat pag sinamin niyang hindi siya pumapatay, sinusunod pa rin niya yung 10 utos. Ano po? Ganun po. Ang atake ni Satanas ay napakatindi sa social media na aking nakikita. Ano po? At yan po, yung pagsisinungaling na ganyan, paglalagay sa social media ng pagsisinungaling, kagaya nung humula daw si Mrs. White ng pagdating ng ating Panginoon Hesus ng 1844 na hindi naman totoo, at ito'y kasinungalingan, ay katibayan lamang po ito ng sinabi ng ating Panginoong Hesus dito po sa Juan 8:44. Ganito pong mababasa natin. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng simula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan. Siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Isipin mo, i-post sa Facebook ang kasinungalingan na yon na si Ellen G. White daw ay humula ng pagdating ni Jesus ng 1844. Ay hindi naman totoo. Ay ibig sabihin, nagpupos ng kasinungalingan at pinapakalat ang kasinungalingang ito sa buong mundo. Ano po? At ang pagsisinungaling ay gawain po yan ni Satanas. Ano po? At ang pagsisinungaling ay gawain ng mga taong hindi sumusunod sa utos. Basahin po natin. Yan. Basahin po natin ang Biblia dito po sa unang Juan, Kapitulo 3, Kapitulo 2, 3 at 4. Ay ganito ang ating mababasa. At sa ganito ay malalaman natin na siya ay kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Paano daw natin malalaman na kilala natin ang Diyos? Kapag tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya. Talatang 4 na po ito. Ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kapag isang tao ay nagsabing hindi na dapat sundin ang utos ng Diyos, hindi na ito tinutupad sa panahong Kristiyano, sabi ng talata ay siya ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Paano mo paniniwalaan yan? Na siya ay totoong iglesia kung sa ang kanyang doktrina ay hindi na dapat sundin ang utos na huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, at huwag magnanakaw. Ito po ay sinungaling ang sabi ng talata, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ano po? Napakalinaw po nito. Bagamat masakit po ito, pasensya na po dun sa mga kaanib ng iglesia na nagsasabing hindi na dapat sundin ang utos ng Diyos. Ay hindi ko sana gustong sabihin po ito, pero paano po ito? Ay umaatake ang inyong relihiyon sa Seventh-day Adventist sa social media, kahit mga kasinungalingan ang ibinabato nilang pag-atake, at pagkatapos ay ang katotohanan ito'y ituturo sa mga tao na sasabihin hindi na kailangan ng pagsunod sa utos na huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, na yan po ay nakalagay sa 10 utos. Ano po? Ay mahirap pong doktrina po yan. Ano po? Kaya nga ngayon, ang daming mga magnanakaw. Ano po? Kagaya na nasabi ko kanina, maraming nang-hold up, maraming nag-i-snatch, ano po, maraming nang-re-rape. Ano po? Kaya, mga Kristiyano po yan. No? Sapagkat tinuturo sa kanilang iglesia na hindi na mahalaga ang pagsunod sa utos ng Diyos. Napakalungkot po yan. At yan pong hindi pagsunod sa utos ng Diyos, yan po yung gusto nga po ni Satanas. Sapagkat si Satanas sa 12:17 ng Apokalipsis, galit na galit siya sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ano po? Kaya ngayong sumusunod sa utos ng Diyos na nalabi, ano po, yung natira, sabihin ng babae ay kanyang binabaka. Napakalinaw po niyan. Ano po? Kanya pong ginigera, ano po. Kaya nga po, napakalinaw ng ating pag-aaral ngayon. Ang mga aral na hindi na dapat sumunod sa utos, ito po'y hindi aral ng Diyos. Sapagkat si Jesus mismo nagsabi sa 14:15 ng Juan, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo aking mga utos. At dito sa 2:3 at 4, sinungaling, sabi ni Juan,
ang nagsasabing kilala ang Diyos ngunit hindi tumutupad sa utos ng Diyos. At dito sa unang Juan Kapitulo 5, talatang 3, ganito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, nating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ito daw po ang pag-ibig sa Diyos. Natuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang utos ay hindi mabibigat. Kaya sa Santiago, ano po? Kapitulo 2, talatang 24. Ano pong sabi po ni Santiago? Napakalinaw po kasi nito 2:24. Nakikita ninyo na ang mga tao ay inaaring ganap sa pamagitan ng gawa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Ano po? Kaya nga, napakaganda po ng mga talatang ito na ating binasa. Bagamat tinuturo po natin ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya, yung tinatawag pong justification by faith. Pero, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay bunga ng kaligtasang ibinigay ng Diyos. Dahil pagkatapos mong tanggapin ang biyaya ni Kristo, ang sabi sa Roma Kapitulo 8, tutulungan ka ng banal na Espiritu na masunod mo ang kautusan. At ang banal na Espiritu sangayon sa Galatia 5:22 at 23 ay magbubunga ng pag-ibig. Na itong pag-ibig na ito sangayon sa 3 ng Roma ay katuparan ng kautusan. Yan, ganyan po. Mga ginigilang mga kapatid, napakalinaw ng pag-aaral natin na walang sinabi ang banal na kasulatan na hindi na natin dapat sundin ang kautusan ng Diyos. Manapay sinabi, iniibig natin ang Diyos, sinusunod natin ang kanyang kautusan at ang kanyang utos ay hindi mahirap sundin. Ano po? Yan. Nagkakaroon lamang tayo ng kalituhan sa salitang kautusan. Ano po? Sapagkat sa Biblia, napakaraming set ng utos. At kapag hindi mo pinag-aralan kung ano-ano ang mga set na ito, nabasa mo ang salitang kautusan, na para bagang inalis na, hindi ka nagkaroon ng tamang inquiry, alin ba yung utos na binabanggit na inalis na, basta ang isip mo lang 10 utos yon, doon po nagkakaroon ng pagkakambali. Isipin mo, inalis ng Diyos yung utos na huwag kang papatay, huwag mangalunya, huwag magnanakaw, Kaya ang daming magnanakaw ngayon. Ayan po ang problema po natin. Kulang tayo ng tamang pag-aaral ng Biblia. At si Satanas ay nagagamit ang mga taong ganito para sirain ang bayan ng Diyos at gumawa ng mga propaganda ng paglabag sa kautusan ng Diyos. Isipin mo, ituturo na hindi na dapat sundin ang utos, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Anong klaseng pinuno ng relihiyon yan kung magtuturo ng ganyan? Kaya dapat tayo maging mapagsaliksik din. Kahit hindi po tayo scholar ng Biblia, dapat tayo ay mayroong sariling pag-aaral ng Biblia. Para po hindi tayo nadadaya ng mga ganyang tagapagturo ng kasulatan na mga ginagamit ni Satanas para po lamang labanan ang pagsunod sa utos ng Diyos. Sana po kayo nakinabang sa ating pag-aaral ngayon. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana po ay isubscribe mo po ito. Maraming salamat po sa inyo lahat.